Mga PJ, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na, sumagot na po, mga kabida. Ito hong si retired General Romeo Pocis po, dun ho sa pahayag po, mga kabida, ni Dr. Lorin Badoy, po. Okay? Kung saan po ay ibinunyag po niya, mga kabida, na bukas daw, araw po ng Lunes, ipaparesto daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ito hong si General Pocis, po. Sa hindi pa po malamang kadahilanan po, mga kabida, po. Maikli lang po, mga kabida, yung kanyang sagot, yung response po niya, mga kabida. Pero malaman po, mga kabida, Eto, babasahin ko lang po ito pong balita, ang balita ngayon, po, mga kabida, Kuha din itong mga kabida doon ho sa Facebook account po, ni General Pocis, po, Eto, General Pocis nagsalita sa gitna ng umuugong na balita tungkol sa umanong pag-aresto sa kanya, mga kabida. Eto po, naglabas ng maikling pahayag si retired Major General Romeo V. Pocis sa gitna ng kumakalat na espekulasyon sa social media hinggil sa umano'y nalalapit na pag-aresto sa kanya ngayong Lunes. Bukas po ito, mga kabida, po, Sa isang maikli ngunit matalim na mensahe, iginiit ng general ng ugat ng katiwalian ay hindi kapangyarihan kundi ang pananahimik ng mamamayan, isang panawagang malinaw na tumutukoy sa mas malawak na usapin ng pananagutan at katotohanan. Ito yung sinabi po niya sa kanyang post, mga kabida, po. Hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan. Nabubuhay ito sa katahimikan. 2026 na. Huwag tumahimik. Ayan. So, maikli lang po yun. Pero malaman po, mga kabida. Para bang sinasabi po niya na hindi po ako mananahimik. 2026 na. Kailangan ho tayong magsalita, Although hindi po direktang sinagot niya, mga kabida, yung balita na ipaparesto daw siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ayon po sa pasabog po, mga kabida, ni Dr. Lorin Badoy, okay, sa kanyang home Facebook page, po, kagabi. Pero malinaw po sa kanyang sinabi po dito, na hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan. Nabubuhay ito sa katahimikan, mga kabida. 2026 na, bagong taon na po. Okay? Huwag daw tayong manahimik, mga kabida. So, ibig sabihin po, despite ho sa mga banta laban sa kanya, mga kabida, so, malamang hindi ho tatahimik ito hong si General Romeo Pocis, alam naman po natin yung kanyang advokasya po, mga kabida. Kilalang kilala po ito hong si General Pocis, na lumalaban po sa mga katiwalian po, mga kabida, sa kasalukuyang administrasyon, In fact, nung kasagsagan po, mga kabida, ng pagputok nitong kontrobersiya patungkol ho sa flood control project corruption, isa ho ito hong si General Pocis po, ang nanguna po, mga kabida, na nananawagan po, sa kasalukuyang administrasyon, na maging transparent po sa lahat ng mga ginagawa, mga kabida. At in fact, may mga aligasyon din laban ho sa kanila, sa kanilang grupo, na sila daw yung nag-uudyok daw sa mga sundalo, sa Armed Forces of the Philippines, na bumaliktad na po, bawiin yung kanilang suporta sa kasalukuyang administrasyon, po, mga kabida. Subalit ito po ay tinanggi po, mga kabida, ng grupo po ni General Romeo Pocis, Hanggang ngayon po, hindi po natin alam kung totoo ba ito hong sinabi po ni Dr. Lorin Badoy, mga kabida, na ipapaaresto po ni Pangulong Marcos ito hong si General Pocis po bukas. At hindi pa rin natin alam kung ano po ang grounds kung sakali man po totoo po ito, Okay? May kaso ba ito hong si General Pocis, Ang pinakamalapit lang talaga, mga kabida, kung meron man pong kaso po ito, possibly sedition po, Okay? Dahil ho sa mga post po niya sa kanyang Facebook account po, mga kabida, o di kaya yung mga panawagan po nila during the rallies, Okay?
laban ho sa administrasyong ito, ano po, mga kabida. So far, wala naman po tayong narinig, ano, mga kabida, na meron pong inilabas na arrest warrant laban ho dito kay General Pocis, ano. Okay, at saka pangalawa, eto, gaya ng sinabi ko po, mga kabida, sa aking previous vlog, ano, kung meron man pong pag-aaresto po na mangyayari po, mga kabida, laban ho kay General Pocis, hindi po si Pangulong Marcos po ang dapat mag-utos dito, ano, kundi ang korte, ano, mga kabida. Diba? Ang korte dapat, kasi sila ho ang maglalabas po ng arrest warrant against the person. Hindi po ang presidente po ng Pilipinas, mga kabida. No? Maliban lang po siguro, kung bumalik ho tayo sa martial law, okay, na kahit sino na lang po pwede hong arestuhin po, mga kabida, ng gobyerno. Okay? Kung sa tingin ho nila na medyo detrimental at adverse po sa gobyernong ito, ano, mga kabida. Pero so far, nasa demokrasya pa tayo ano. Wala po tayo sa martial law po, ano, mga kabida. Okay? So, hindi ko alam kung saan po nakuha po, ano, ni Dr. Lorin Badoy itong balita po niya, ano, na aaristuhin po itong si General Pocis bukas at ang mag-uutos daw, mga kabida, ay itong si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po. Pero sa palagay ko po, hindi ho nabahala ho dito, ano, si General Pocis po, ano, mga kabida, kasi kung nababahala ho siya dito, malamang napakahaba na po yung kanyang litanya doon ho sa kanyang post, ano? Okay? Malaman po yung kanyang post. Maikli lang po pero malaman. Mga kabida, ibig sabihin po, hindi ho siya magpapaawat po, mga kabida, no? Kung ano man po yung kanyang advokasya, kung ano man po yung kanyang ginagawa po ngayon, wala hong makakahadlang po dito, ano, as long as tumayo po siya, mga kabida, sa kanyang paninindigan, ano, okay, nalabanan ang anumang banta, ano, sa kapakanan po, mga kabida, ng ating mga mamamayan, ng mga Pilipino po, ano, okay. So abangan po natin to, okay, kung magkakatotoo ba itong ibinunyag po, mga kabida, ni Dr. Lorin Badoy, ano, na aaristuhin po itong si General Romeo Pocis. Sigurado po ako na magre-react ko dito, mga kabida, yung mga kasamahan po ni General Pocis na mga retired generals po, ano, mga kabida, kagaya na lang po ni General Orlando De Leon, ano, General Parladi, ano, mga kabida, at maging yung mga senior na mga retired generals, aalma ho dito, ano, kung sakali man po aaristuhin po itong si General Pocis na wala hong basihan, ano, mga kabida, ano. Wala ho tayong question kung meron po siyang kaso. Wala ho tayong question kung inaaresto po siya dahil ho may warrant of arrest mula mismo sa korte po, mga kabida, ano. Okay? Jurisdiction po yan, ano, ng korte. Pero kung aarestuhin po siya sa bisa lang po, mga kabida, ng kanyang paninindigan, sa kanyang pagiging critical, ano, laban ho sa gobyernong ito, hindi na po yan maganda. Okay? Nakakabahala na po yan, mga kabida, ano po, na? At saka kung tutuusin po, ano, mga kabida, hindi lang po si General Pocis po ang critical, ano, laban ho dito sa administrasyong ito, ano po, mga kabida. Marami hong mga retired general po na mas mabibigat yung kanilang mga sinasabi, ano, masasakit yung kanilang mga salita, ano, laban ho sa Marcos admin, ano po, mga kabida. Kaya nga, mas mainam po, ano, na malaman po natin kung ano ba talaga yung grounds, kung totoo man po itong balita po, ano, ni Dr. Lorin Badoy, ano, mga kabida, na ipapa-aresto po itong si General Romeo Pocis po, ano, mga kabida, at nakatakdaw daw ito bukas. Alright? Now, malalaman po natin to kung totoo ba ito, mga kabida, o baka spekulasyon lang po, o baka meron po nag-feed po kay Dr. Lorin Badoy na hindi po beripikado po, mga kabida, na impormasyon, ano, mga kabida, ano po. Pero alam naman po natin, mga kabida, kung ano po yung kakayahan po ni Dr. Lorin, ano. Matagal po itong naninilbihan po, ano, sa NTF-ELCAC po, mga kabida, bilang spokesperson, ano. So, posibly, merong connection ito, ano, na hanggang ngayon nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon, okay, lalong-lalo na po sa mga actions po, ano, ng mga opisyal po ng gobyerno,
mga kabida, laban ho sa mga critical laban sa gobyerno, ano po, mga kabida. So, malalaman po natin yan bukas at so far wala pa naman pong pahayag po ito hong Malacanang bilang reaction po doon ho sa isiniwalat po ni Dr. Lorin Badoy, mga kabida. Una hong magbibigay ho ng reaction dyan, mga kabida, ito hong si Undersecretary Claire Castro, Pero so far, tahimik pa. Wala pa pong official na statement ang palasyo po ng Malacanang patungkol ho dito, mga kabida. Again, ito hong sinabi po ni Dr. Lorin Badoy, mananatili po itong speculation po, mga kabida, haka-haka po hanggat hindi po mangyayari yung pag-aaresto po, mga kabida, kay retired Major General Romeo Pocis na ang nag-uutos daw, ito hong si Pangulong Ferdinand Marcos. Para ho sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.